Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Judah at ang kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Judah kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom, at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon, na dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias. At si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat. At si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Uzzias. Itong si Uzzias ay ama ni Jotam, na ama ni Akas. At si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid, panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Azor, at si Azor ang ama ni Sadok, na ama ni Akim. Ito si Akim ang ama ni Eliod, si Eliod ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 na saling lahi mula kay Abraham hanggang kay David, 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia, at 14 din mula sa pagkatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Ang ating ebanghelyo ngayon ay nagpapahayag, sabi na kanina ng introduction, nagpapahayag ng kinabibilangang pamilya ng ating Panginoong Hesukristo. O ito rin ay tinatawag na genealogy of Jesus or the family tree of Jesus. Gumawa na po ba kayo ng inyong genealogy or family tree mula sa inyong mga ninuno? Meron ba kayo dyan sa bahay? Magandang i-trace nyo. Matitrace nyo ang karakteristik ng bawat isa, sakit, anong ikinamatay, may pattern. Laging may pattern. Taon-taon, sa tuwing Misa de Gallo o Simbang Gabi, ating napapakinggan o nababasa ang ebanghelyong ito, na itinuturing natin magandang balita. Pero bakit nga ba naging magandang balita na puro pangalan lang naman ang ating narinig o nabasa? Pag sinasabi ng pari na ito ang mabuting balita ng ating Panginoon, anong sagot? Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. So what is the good news sa mga pangalan na ito? Mahaba at puro pangalan. Pero bago ko sagutin yan, mas maganda siguro at nararapat balikan natin ang mga pangalan at kanilang short background. Hindi man lahat, pero at least may mababalikan tayo. Una, si Abraham ang ama ni Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob. Sino si Jacob? Si Jacob ay may kapatid niya, si Esau. Niloko nilang mag-ina si Isaac para makuha niya ang anointing. Yung firstborn na right,
pinagkaisahan ng ina at saka ni Jacob para mapunta kay Jacob. So merong pangloloko. May pagka budol-budol rin itong si Jacob. So napunta sa kanya ang right. Pangalawa, si Jacob ay naging ama ni Judah at si Judah naman ay kapatid, isa sa mga kapatid ni Joseph. Ano nangyari noon? Ito si Judah at ang kanyang mga kapatid nagseselos sa kanilang tatay. Sa sobrang selos nila, dahil paborito daw si Joseph, binenta nila si Joseph. Pinagkanulo nila si Joseph. Sinabi lang nila sa tatay nila na patay si Joseph. Pero ang totoo, binenta nila dahil sa inggit. So makikita natin ang karakter ng bawat isa. Si Judah naging tatay ni Perez, si Perez naging ama ni Zerah kay Tamar. And si Zerah, si Perez ay naging ama ni Hezron at si Hezron naman ay naging ama ni Ram. Si Ram naman ay naging ama ni Aminadab. Sino sila? Hindi sila kilala. Hindi sila famous, hindi sila sikat. Nababasa lang ang mga pangalan nila dito sa Bible, pero wala gaanong background na maririnig natin sa kanila. Si Aminadab ay naging ama ni Nashon. Si Nashon naging ama ni Salmon. Si Salmon naging ama ni Boaz. Si Boaz naman ay nakapag-asawa ng prostitute na si Rahab. So makikita na natin ang family tree ni Jesus. It's a mix of character. Si Boaz ay naging ama ni Obed na asawa ni Ruth. And who is Ruth? One of the great women ng panahon na yon. Si Obed naging ama ni Jesse. At si Jesse naman ang naging ama ni David. Sino si David? Naging hari si David. From a shepherd hanggang na great king. Pero nagkasala rin si David kalaunan. Si Solomon ay naging ama ni Rehoboam. And who is Rehoboam? Isang great king. A good king. Pero kalaunan, kahit siya ay very good or the best, one of the best kings, nag-disobey pa rin siya sa Diyos. Si Rehoboam ay naging ama ni Abijah. Sino si Abijah? Si Abijah ay meron lang siyang asawa na 14. 14 lang ang kanyang naging asawa. I don't know kung paano niya yan i-schedule sa pagbisita ang kanyang asawa. Si Abijah ay naging ama ni Asa. Who is Asa? He is a good king. But later on, nag-disobey pa rin siya sa Diyos. Si Asa ay naging ama ni Josaphat. Si Josaphat ay naging mabuting hari. Si Josaphat ang naging ama ni Joram. At si Joram ang naging ama ni Uzziah. Kalaunan si Uzziah ay bumagsak dahil sa kanyang pride. Si Jotham ay naging ama ni Asa, at si Asa naman ay naging very bad na king. Si Jacob or si Jacob ay naging ama ni Joseph. Si Joseph ay simpleng karpentero at naging asawa naman ni Maria. At si Maria ay naging ina ni Jesus. So what is the good news sa gospel na ito na puro pangalan? I have 4 points na gusto kong i-share sa inyo tonight. First point, the Bible is not afraid to show that there are all kinds of people in Jesus' genealogy or family tree. There are all kinds of people. Tulad ng pamilya mo, pamilya ko, iba-iba rin ang characteristics. May pasaway, meron namang mabuting tao,
May makasalanan, lahat naman tayo makasalanan, pero ang iba naman sobrang pagkakasala. May tinatawag na black sheep of the family. Tulad ng usual family, ang family na napapabilangan ni Kristo ay hindi perfect. Kaya huwag tayong malungkot sa ating family kung it's not perfect. There are good people, bad people, merong sikat, merong hindi sikat. Pero ang importante dito, ang ating Panginoong Diyos ay hindi siya namili. In-embrace niya ito. Pinili niya pa rin ito. Despite of weaknesses, sinfulness, hindi niya ito ikinakahiya ang kanyang pamilya. Sa atin, may tendency kasi tayo, kamag-anak natin yan pag mayaman. Pag kilala, kamag-anak ko yan. Pero pag isang kriminal o ano dyan, kamag-anak mo ba yan? Hindi, kapilido ko lang. Kung marami kang pera, marami kang kamag-anak. Pero tingnan mo, mag-unti-unti ka nang bumabagsak, maiiwan na lang yan, yung tunay na kumikilala sa iyo. Ito yung nagustuhan ko sa ating mga kapatid na Badjao. When I was in Mindanao, naobserbahan ko ito. Ito yung, hindi man ito perfect clan or tribe, pero meron silang tinatawag na communal na care sa isa't isa. Kahit di sila magkakamag-anak. Una ko na-obserbahan, pag may na-hospital, itong mga Badjao, no? This Christmas season, asahan nyo, iikot yan sila. Kung may na-hospital, kahit isa lang ang ma-hospital, asahan mo yan. Kung hindi istriktuhan ng ospital, 10 hanggang 15 ang magbabantay. Kamag-anak, kapitbahay nandoon. It's a communal care and love. Nung nandun rin ako, halimbawa, huwag mong sabihin sa iba na binigyan kita, may namamas ko, huwag mong sabihin sa iba dahil binigyan kita, kasi dudumugin ako. Pero hindi nila yan mapipigilan sarili nila. Sasabihin nila yan sa kapwa nila. Doon, yung bahay na yun nagbigay. Kaya after few minutes, dudumugin ka ng marami, manghihingit, kasi ikaw ay nagbigay. Hindi nila yan ipagkakait. Every night, usually sa may Cloverleaf, umiikot po kami doon, kung hindi man, di man every night, pero most of the time, umiikot kami sa may Cloverleaf. Kung meron kayong chance na umikot, especially nighttime, pababa ng Cloverleaf, papunta na ng NLEX, or iikot lang kayo, papunta dito, sa may mall na yan, makikita nyo dyan na mga 70 to 80 Badjao. Actually, they don't like Badjao kasi sabi nila, good Jao kami. But the right term is Sama. 80 to 70 people, children and adult, sama-sama sila. Nandun yung kanilang communal care and love. Hindi yan magkakamag-anak. Magkakilala sila, pero sila ay nagtutulungan. They care each other, with each other. They love with each other. Hindi ito perfect. Pero makikita mo ang kanilang pagdadamayan. Mahirap na nga ang buhay nila kung magkakawatak-watak pa sila. Sa ating, kung i-apply natin yan sa family natin, our family is not a perfect family. May hidwaan, may alitan. Pero kung merong bumabagsak sa ating kamag-anak, iahon natin. Hindi tayo makakatulong sa panglilibak. Na pag-uusapan lang natin, meron tayong care. Huwag natin ikahiya. Sa halip ito ay tulungan kung nangangailangan ng tulong. Iahon kung nadadapa. Ang Diyos ay hindi namili ng perfect family. Second, ang ating gospel ngayon ay nagbibigay sa atin ng good news. What is the good news? Na kahit anong nangyari ng pagkakasala ng ating mga ninuno, ng ating parents, it doesn't mean that you will become bad. May kasabihan kung anong puno yun ang bunga. Pero hindi yan totoo lagi.
Kung may pagkakasala ang mga ninuno at mga magulang mo, bawat isa sa atin ay pwede natin baguhin yan. Over and over the scripture, may mga binabanggit doon na ang king, bumagsak, mamamatay tao, corrupt, pero may mga sumusunod na generation na they are good, na mabuting tao sila. Kaya natin itong baguhin kahit sa kasalukuyan nating panahon. Kahit may mga pagkakasala, kahit merong pagkakamali ang ating family, kaya natin yan baguhin. And third good news sa gospel na ito, it means that God can use anybody to accomplish His will and to make a difference in the world. Anybody. Kahit tayo maraming pagkakasala, kahit marami tayong flaws sa ating buhay, kahit durog na tayo at wasak na wasak sa ating pagkakamali, pipiliin ka pa rin ng Diyos. Kung hindi ka ipinaglaban, ipaglalaban ka ng Diyos. Kung hindi ka niya pinili, pipiliin ka ng Diyos. Yun ang pinapahayag sa gospel na ito. May prostitute, may mamamatay tao, merong mangloloko, merong hindi kilala, merong bata, merong matanda, pero pinili ng Diyos na maging kabahagi ng salvation history. And that salvation ay nagpapatuloy hanggang ngayon. At bawat isa sa atin ay pinili ng Diyos. Kahit ano ang ating pagkakamali, kahit anong ating pagkukulang, pinipili pa rin tayo ng Diyos. And lastly, my fourth point, matatandaan nyo sa aking binasa ngayon sa Ebanghelyo, puro si Jacob ay naging anak ni ganito, naging ama ni ano, si ganito, puro ama. Puro ama ni ganito. Halimbawa, si Abraham naging ama ni Isaac, si Isaac naging ama ni Jacob, si Judah naging ama ni Perez, lahat yan, ama. Why? Patriarchal society. Exclusive. Pero pagdating kay Kristo, hindi ama ang sinabi. Ano? Ina. Mula kay Abraham hanggang kay Josaphat, kay Uzziah, kay Jotam, kay Ahaz, lahat yan ama. The father of. Pero pagdating kay Jesus, Mary, mother. Anong ibig sabihin nito? Winawala ng Diyos ang exclusivity, ang division. Exclusive kasi patriarchal society. Ibig sabihin nito ng patriarchal, lahat lang ang lalaki ang may karapatan. Ang babae, second-class citizen. Ang mga bata, walang puwang, walang di kabilang sa lipunan. But this time, nung ipinanganak si Kristo, sa gospel na ito, ipinapahayag, hindi ama, kundi ina, ang ating mahal na Birhen Maria. Dito nagbukas ang pinto ng langit para sa lahat. Hindi na exclusive para sa kalalakihan, hindi exclusive para sa mga mayayaman, kundi ang kaharian ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos ay para sa lahat. Lalaki, babae, mahirap, mayaman, bata, matanda, guwapa, maganda, o guwapo. Tinuro ko na lang sarili ko para maisama ako doon. It's for everybody. Salvation is for everybody. Yan ang ibinibigay na mensahe sa gospel na ito. Oo nga, puro mga pangalan, pero puno ito ng kahulugan. Na ang Diyos ay hindi namimili at ito'y para sa lahat. Please don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Oblate TV.